Bakit ba kung kailan maayos na ang lahat, kung kailan maganda na ang takbo ng lahat ng bagay, ay may isang masamang mangyayari? Bakit nga ba kung kailan maayos na ang buhay mo, ay tsaka katutuksuhin ng tadhana? Ikaw ba, nasubukan mo ng matukso, nasubukan mo ng magpadaig sa mga makamundong pagnanais, at sa huli ito ay iyong pinagsisisihan ng labis? Nako, atin pong pakinggan ang kuwento ni Ma'am Luisa. O, Ma'am Luisa kasi medyo matanda siya sa atin. Ewan ko kung anong edad na kayo. Basta matanda siya sa akin. Kaya Ma'am Luisa ang itatawag ko sa kanya. Atin ang simulan ang kanyang kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga pagkakataon na sinusubok ka ng panahon. Tunay nga namang ang buhay ay puno ng tuwa, komplikasyon at mga pagsubok. Nasa sayo na lamang kung papaano mo ito haharapin at kung papaano mo ito lalabanan. Sa mahabang panahon ay nagawa kong labanan ang tukso. Pero kung kailan mas kinakailangan ko itong iwasan, ay tila ba hindi ko magagawang lumayo sa mapanukso niyang mga dila. Dear Mama Mia, isang magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong nag-aabang araw-araw sa iyong mga storyang ine-ere sa iyong programa. Mama Mia, hindi na po bago sa ating lahat ang tukso. Hindi na bago sa ating lahat na ginagawa talaga nito ang lahat ng paraan para ikaw ay mahulog sa kasalanan. Tulad ng ilan sa inyong mga commentators sa bawat kwento na iyong ibinabahagi, ako rin naman, Mama Mia, nung medyo kabataan ko pa, ay lagi kong sinasabi na ang tukso ay dapat iniiwasan at hindi pa dapat nilalapitan o nilalabanan. Kaya lang, hindi ko naman nakalain na kakainin ko rin pala lahat ng aking mga sinasabi dati. Hindi ko naman nakalain na ako rin pala ay mahuhulog sa tukso at sa maputik na kasalanan. Mama Mia, hindi ko inakala na sa edad ko ay muling magigising pa ang damdamin ko. Hindi sa pagmamahal ng isang bagong katipan o asawa, kundi sa isang damdaming ni hindi dapat sumagi man lang sa isipan ng isang inang katulad ko. Ako si Luisa. Meron akong asawa dati, Mama Mia, kaya lang maaga po siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Maaga akong nabiyuda, wala pang 10 taon ang aming kasal ni Rodolfo ay nabiyuda na ako. Dalawa ang naging anak namin ni Rodolfo na mag-isa ko pong binuhay, mag-isa kong tinaguyod at mag-isa kong pinagtapos sa kanilang pag-aaral. Hindi madali ang buhay ng isang biyuda, Mama Mia. Wala kang katuwang sa mga gastusin at mga problema. Wala kang mapagsasabihan at mapaghihingahan ng sama ng loob sa tuwing pinuputaktika ng mga suliranin sa buhay. Mag-isa mong haharapin ng lahat. Mahirap ang magpakananay at tatay sa dalawa kong mga anak. Nung pumanaw ang aking asawang si Rodolfo, ay sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako mag-aasawa pa. Magpo-focus na lang ako sa pag-aalaga at pagpapalaki ng aming mga anak. Hindi naman ako mayaman, Mama Mia. Sinuwerte lang talaga ako na meron akong trabaho.
Noong nagpakasal kasi kami ng asawa kong si Rodolfo, ay pinag-usapan na talaga namin na dapat ay pareho po kaming may kinikita para hindi masyadong mahirapan ang aming pamilya. Buti na lang talaga at ginawa namin yon. Dahil kung hindi, baka sa kangkungan kami pinulot ng mga anak ko nung pumanaw at mawala sa mundong ito ang aking butihing asawa. Napakasakit na maagang kinuha si Rodolfo sa akin ng may kapal. Halos 2 buwan din ako noong hindi makapag-function ng maayos. Hindi ako makausap ng maigi ng mga tao sa paligid ko. Kahit na tuloy ang buhay at tuloy ako sa pagtatrabaho ay para po akong zombie na lumulutang nung mga panahon na yun, Mama Mia. Para po akong walang direksyon sa buhay. Hanggang isang gabi, umiiyak ang anak kong si Clara. Si Clara ang panganay sa 2 naming anak ni Rodolfo. Nagulat ako kung bakit siya umiiyak. Bumangon ako dahil oras na yun ng gabi. Nilapitan ko ang anak ko. Tulog pala siya at nananaginip ng masama. Binabangungot pala ang anak ko, Mama Mia. At habang niyakap ko siya ay hindi po siya nagising. Iyak lamang siya ng iyak at palaging sinasabi na, "Mama, huwag ka pong sumama kay Papa. Huwag mo po kaming iwan ni Marco." Doon ako nagising sa isang katotohanan. Asawa ko lang ang namatay. Asawa ko lang ang nawala. Pero para sa mga anak ko, pati ako ay nawala na rin sa buhay nila. Kaya kahit masakit ay pinilit ko pong bumangon. Kahit mahirap, Mama Mia, ay pinilit ko po na magpakaama at ina sa 2 mga anak ko. Hindi ko pinapakita sa mga anak ko noon na nalulungkot at nasasaktan pa rin ako sa pagkawala ng kanilang ama. Nagpapakatatag ako, Mama Mia, kahit na napakahirap po yung gawin. Hanggang sa unti-unti ay nasanay na rin ako. Mama Mia, sa 2 kong anak, dahil si Clara ang babae at siya ang panganay, ay siya rin po ang mas malapit sa akin. Lumaki siyang masipag, responsable at mapagmahal sa amin na kanyang pamilya. Mama Mia, lagi akong dinadamayan ng anak ko. Nung nakapagtapos nga siya ng kolehiyo ay hindi siya agad naghanap ng nobyo. Dahil sabi niya sa akin, tutulong siya at siya ang magpapaaral ng kanyang nakababatang kapatid na si Marco. Hindi naman na yun kailangan, anak. Kaya ko naman pag-aralin ng kapatid mo. Kinaya ko nga kayong 2 dati, di ba? Mama, ganti ko na lang po ito sa inyo. Alam po namin ni Marco na hindi madali ang mag-isa mo kaming itaguyod. Huwag kang mag-alala, konting taon na lang naman eh. Napakabait ng anak ko. Lagi niyang sinasabi sa akin, Mama Mia, na mag-ipon na lang daw ako para sa sarili ko o di kaya'y maghanap na ako ng panibagong lalaki sa buhay ko. Wala pa ngang 2 taon noon nung mawala ang aking asawa ay may mga nagpapalipad hangin na sa akin. May mga nanliligaw na, Mama Mia, at meron namang inerereto ang aking pamilya at mga kaibigan. Pero sadyang pinanindigan ko po ang desisyon ko na mag-isang itataguyod ang mga anak ko. Pinanindigan ko ang nais ko na maging ina at ama nina Marco at Clara. Kaya nga, Mama hindi mo na nabibigyan ng panahon at pagkakataon yung sarili mong sumaya. Pwede ka pa namang maghanap ng panibagong pag-ibig. Malay mo naman. Diba, Mama, may upcoming po kayo na reunion sa high school? Sumama ka kaya? Pumunta ka kaya? Naku, ayoko ng ganyan, anak.
Mama, baka dun ka pa makakita ng single o di kaya'y biyudo na katulad mo. Malay mo naman, 'di ba? Nandun pala ang high school sweetheart mo. Panunukso pa sa akin ng aking anak. Kaya nga Mama Mia, pinilit niya talaga akong sumali at sumama sa aming high school reunion. Ang anak ko pang si Clara ang naghanap ng damit na para sa akin, pati na rin sapatos. Pinaparlor pa talaga niya ako. Pagkatapos ay inihatid pa niya ako dun sa venue ng reunion namin. At gaya ng sabi ng anak ko, meron nga naman akong mga kaklase dati at mga schoolmates na kung hindi hiwalay sa asawa, ay single pa o di kaya'y mga biyudo na. Yung iba ay nakakapalagayan ko naman ng loob, kaya lang wala po talagang nakakuha ng aking atensyon. Ilang araw matapos ang reunion ay tinutukso-tukso pa ako ng anak ko. May nakita na raw ba ako na magiging katuwang ko sa buhay? Anak naman, bakit naman ganyan nang iniisip niyo sa akin? Kung kailan ako tumanda, tsaka pa ako maghahanap ng ipapalit sa papa ninyo? Mama, hindi ka pa matanda. Tignan mo nga ang ganda-ganda mo pa. Tsaka hello, 20 years lang ang age gap nating dalawa, Mama. Hindi ka pa masyadong matanda. Tawa ako ng tawa sa mga anak ko. Iniisip ko noon, Mama Mia, na baka nag-aalala lang ang mga ito sa akin. Na baka akala nila kapag nagsipag-asawa na silang dalawa ay mawawalan na ako ng kasama. Hinanda ko naman na ang sarili ko para doon. Alam ko na, tanggap ko na magiging mag-isa ako sa buhay ko. Kasi nga, meron namang mga sariling buhay ang dalawa kong mga anak. Alangan naman napigilan ko sila na i-enjoy ang buhay nila dahil lang sa matanda na ako. Hanggang sa nakapagtapos na nga si Marco at naging ganap na itong engineer. 4 na buwan matapos ang graduation ni Marco, Mama Mia, ay may pinakilala sa amin si Clara. Pinakilala niya sa amin si Brian, ang kaniyang nobyo. Dahil mabait naman ang anak ko at may tiwala ako sa mga choices niya sa buhay, ay tinanggap ko ng buong puso ang kaniyang boyfriend, Mama Mia. Wala akong pagtutol sa relasyon nilang dalawa. Pati din naman si Marco ay wala ring pagtutol sa relasyon ng ate niya. Kaya masayang masaya si Clara. Lumipas pa ang 2 taon, Mama Mia, ay nagpaalam sa akin itong si Clara na magpapakasal na raw sila ni Brian. Nag-propose na raw pala si Brian sa kanya ng kasal. Nung una ay medyo nasaktan ako ng konti dahil hindi man lang nagpaalam sa akin si Brian na magpo-propose na pala siya sa anak ko. Pero inintindi ko na lang, ganun talaga siguro ang mga makabagong henerasyon. Hindi katulad sa amin dati na kailangan mo pang magpaalam sa mga magulang ng iyong kasintahan kung balak mo na siyang pakasalan. Sa bagong henerasyon, silang dalawa na lang ang nagkakausap at nagkakaintindihan. Hindi naman po ako yung isang ina na tradisyonal, Mama Mia. Dahil nga mag-isa kong itinaguyod ang 2 kong mga anak, ay nawala na po sa akin ang pagiging tradisyonal. Na-expose po ako sa mga hilig nila kaya agad ko ring natanggap ang katotohanan na hindi na kailangan ng mga kabataan ngayon ang permiso ng mga gulang kung sila'y magpapakasal lalo na't nasa saktong edad na rin naman sila. Mama Mia, nung naging masaya ako para sa anak ko ay walang pagsidla ng katuwaan sa mukha at sa mga mata ni Clara. Si Marco ay nag-abroad. Doon niya piniling magtrabaho sa Middle East dahil sabi niya mas malaki raw ang sahod ng mga engineers doon. Ang anak kong si Clara naman ay busy na sa paghahanda ng kaniyang kasal. Ako naman
naman sa mga panahon na 'to, Mama Mia, ay may mga nakakasama rin naman ako na mga kaibigan. Nagtsa-tsaa, nagyo-yoga at kung ano-ano pa. Ang kadalasan naming tambayan ay ang Zumba, Mama Mia. Naging maayos din naman ang aming pagsasama ng mga kaibigan ko. Pero 2 araw bago ang kasal ni Clara ay nakiusap silang dalawa sa akin ni Brian. Mama Mia, nagtanong si Clara na kung pwede raw ba na manatili muna sila sa aming tahanan ni Brian habang sila ay nag-iipon pa para sa kanilang sariling tahanan. Natuwa naman ako. Umoo ako, Mama Mia. Akala ko kasi kapag nag-asawa na ang anak kong si Clara ay mawawalan na ako ng kasama sa bahay. Buti na lang at napagdesisyonan nilang dalawa ni Brian na sa bahay na muna sila titira. Oo naman anak. Malaki nga ang pasasalamat ko dahil hindi nyo ako agad-agad iiwanan eh. Matapang at buong katotohanan kong saad kay Clara. Mama naman, hindi naman po kayo namin iiwan. Pero syempre, kailangan din namin na bumukod, kaya lang, hindi pa po namin kaya sa ngayon eh. Ayaw din naman ni Brian na mag-loan kami sa bangko para sa aming tirahan. Gusto niya, ika-cash namin. Kaya nag-iipon muna kami. Ayos yan anak, mas maganda yung cash para wala na kayong iisipin pang utang. Pagsang-ayon ko sa plano nila. Mama Mia, ang hindi ko alam, yun pala ang magiging simula para unti-unting masira ang relasyon naming dalawa ni Clara. Matapos ang kanilang kasal ay dun na nga sila lumipat sa aming tahanan. Siyempre mag-isa lang kasi ako noon kaya dun nila napili. Sa tahanan kasi ni na Brian ay meron pa siyang mga nakababatang kapatid na dun pa nakatira sa kanila. Mas kampante din naman ako, Mama Mia, kung sa bahay ko mismo nandun ang aking anak. Kesa naman dun siya sa poder ni na Brian, baka kung mapapano pa ang anak ko dun, marami-rami siyang kailangang pagkisamahan. Sa simula, tahimik ang lahat. Sa simula ng aming pagsasama tatlo sa iisang bubong, ay masaya naman kami. Si Brian ay mabait, magalang, matulungin at tila ba isang huwarang manugang. Hindi ka talaga magtatatalak sa kanya dahil mabait siya. Hindi kanya pinapabayaan sa mga gawaing bahay. Kapag wala siyang pasok ay tumutulong talaga siya, Mama Mia. Kaya naman, nagugustuhan ko po ang ugali ni Brian. Madalas niya akong tinutulungan sa mga gawaing bahay. Sa paglalaba, sa pagluluto, at maging sa pagsundo at hatid kay Clara sa trabaho, siya po ang nakatoka. Mama Mia, sa mga panahong hindi ko kasama si Clara, si Brian po ang laging nandoon. Si Brian kasi, Mama Mia, ay nagtatrabaho sa online. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa trabaho niya, basta online po ang kaniyang pasok. Ibig sabihin, lagi lang siyang nasa bahay. Kapag wala ang anak ko, si Brian ang lagi kong nakakausap. Palagi siyang may dalang kwento para sa akin. Lagi rin siyang may mga ngiting nakakaloko. Nung una, ang mga pinagkakwentuhan namin ay tungkol lang kay Clara at sa kabataan niya. Pati na rin kay Brian at syempre sa kanyang mga karanasan. Pero habang lumilipas ang panahon, ay unti-unti po kaming nagiging close ni Brian. At sa pagiging close namin, Mama Mia, ay unti-unti rin niyang pinapakita sa akin ang kanyang pilyong side ng pagkatao. Oo, may pagkamaloko at may pagkapilyo din pala itong si Brian.
Pero yung pagiging pilyo niya ay hindi po yung nakakainis, Mama Mia. Hindi po yung nakakairita. Ang pagiging pilyo niya ay yun pong nakakatuwa, nakakatawa. Tawang-tawa ako sa mga karanasan niya. Tawang-tawa ako sa mga kalokohan niya. Bentang-benta sa akin bawat joke na binibitawan niya. Isang gabi, Mama Mia, wala noon si Clara. Panggabi ang trabaho niya noon, Mama Mia. Ang trabaho kasi ng anak ko ay shifting po. Hindi ko na lang babanggitin dito kung saan siya nagtatrabaho at baka may makakilala pa sa akin. Nagkakapi kaming dalawa ni Brian noon sa terrace dahil kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang pagod o dala ba sa sobrang katahimikan ng gabi. Napansin kong matagal ang pagkatitig ni Brian sa mukha ko. May pinag-uusapan kami noon, Mama Mia. Natawa ako saglit pero tumigil din naman. Humigop ako ng kape pero naramdaman kong hindi pa natatanggal ang tingin niya sa akin. Minsan pa nga noon, Mama Mia, ay ayokong aminin na nakatitig siya sa akin. Ayoko rin siyang tignan dahil ayokong mapahiya kapag nagkaharap ang mga mata naming dalawa. Ang ginawa ko ay humigop ako ng kape at nagkukunwari akong mainit pa yung kape. Hinihipan-hipan ko pa yon at hindi ko siya tinitignan. Pero napatagal po ng husto ang pagtitig niya sa akin sa pagkakataon na yon. At yung tingin, Mama Mia, ay hindi yung tipikal na tingin ng isang manugang sa kaniyang biyanan. Oh, ano, may dumi ba ako sa mukha? Napilitan na akong basagin ang katahimikan na yon. Ayoko na kasi ang pakiramdam na yon, Mama Mia, kaya binasag ko na ang katahimikan sa aming dalawa. Wala naman po, sagot ni Brian. Baka nagtataka ka kung saan nagmana si Clara, no? Kung bakit ang ganda ng anak ko tapos ako, ito, ang pangit. Uy, wag kang ganyan, Brian. Maganda din ako nung kabataan ko, sabi ko sa kanya. Maganda ka pa rin naman hanggang ngayon, sambit niya sa akin. Napangiti ako sa tinuran niya, Mama Mia. Ngunit naramdaman ko ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ko. Sa napakatagal na panahon na hindi po ako kinilig at hindi ako nakaramdam ng ganon, ay nanibago po ako sa aking nararamdaman. Parang panibagong damdamin ang lumukob sa akin noon, Mama Mia. Alam kong umakyat ang mga dugo sa katawan ko, sa mukha ko. Ang hiniling ko na lang noon ay sana'y hindi yun napansin ni Brian. Sana hindi niya nakita na nag-blush ako habang pinupuri niya ako noon. At higit sa lahat, Mama Mia, hiniling ko rin na sana mali yung naramdaman ko. Sana hindi lang talaga yon ang naramdaman ko. Sana natuwa lang talaga ako genuinely sa kanyang papuri sa akin. Pero alam ko po, Mama Mia, alam ko kahit pilit kong i-deny sa sarili ko na hindi lang basta tuwa ang naramdaman ko sa papuring iyon ni Brian, kundi kilig. At hindi yung klase ng kilig na walang anumang mali siya. Puno ng mali siya ang kilig na yon na pinipilit ko po talagang tanggalin sa sistema ko. Kaya lang napakahirap na po yung gawin, Mama Mia. Lalo na't mula noon ay naging madalas na ang mga pasimpleng sulyap at titig ni Brian sa akin. Naging madalas na ang kanyang pagngiti ng kakaiba sa akin. Lalo pa, Mama Mia, na
inanunsyo ng kumpanya ni na Clara na matatagalan siya sa night shift dahil may mga pagbabagong gagawin sa kanilang kumpanya. At isa na nga sa pagbabagong yun ay 3 linggo sa isang buwan na mananatili ka sa parehong shift. At dahil naabutan ng anak kong si Clara sa night shift, ay night shift po siya ng 3 linggo. Kaya naman tuwing umaga, kapag nasundo na siya ni Brian galing sa opisina, ay kakain na lang siya. Magkukwentuhan kami nang wala pa sa 10 minuto at papasok na siya sa kwarto para matulog na. Tuwing hapon naman ay gigising siya at maliligo. Pagkatapos ay makikipagkwentuhan ng konti habang kumakain, tsaka siya ihahatid ni Brian sa trabaho. At kahit panggabi pa siya, Mama Mia, dahil sa lala ng traffic sa Maynila, ay kailangan po nilang umalis ng maaga. Kaya naman nawawalan po ng oras ang anak ko sa amin, lalong-lalo na kay Brian. Napapansin ko rin kay Brian, Mama Mia, na parang dumadalas ang mga pagkakataon na yung kamay niya ay masyadong nagtatagal sa balikat ko o sa kamay ko kapag tumutulong siya sa mga gawain ko. Noong una ay hindi ko po iyon binibigyan ng malalim na rason o hindi ko yun pinapansin. Pero Mama Mia, kahit na anong iwas ng isip ko na pumasok yun sa kokote ko, ang katawan ko naman ay tila nananabik sa bawat haplos, sa bawat pagdantay ng kaniyang kamay sa aking balikat. Ang katawan ko na matagal nang uhaw na uhaw sa init at damdamin ay unti-unti pong nagugustuhan ang mga pasimpleng pagdikit ni Brian sa akin. Ang mga pasimpleng paghawi niya sa buhok ko tuwing naglalaba kaming dalawa. Hanggang sa namamalayan ko na ang katawan ko ay unti-unti nang kusang bumibigay sa mga maliliit na panunukso ni Brian sa akin. Mama Mia, nung mga panahon na yon, dahil night shift nga ang anak ko, kapag gabi ay pinipili ko pong magkulong sa kwarto. Minsan ay kinakatok ako ni Brian. Tinatawag niya ako para raw magkwentuhan kami. Sabi ko, busy muna ako dahil may gagawin ako. Sabi ko, may pinapagawa sa akin ng kaibigan ko, nagpapatulong. Nung una ay medyo naging makulit siya. Hanggang sa katagalan, dahil na rin siguro ay nabibisi din siya sa kanyang trabaho, ay hinayaan na rin niya ako. Hanggang sa natapos ang night shift na trabaho ni Clara. Nakahinga ako ng maluwag noon, Mama Mia, kasi pakiramdam ko ay hindi na ako muli pang matutokso. Pakiramdam ko ay makakaiwas na ako sa mga maiinit na titig at kamay ni Brian. Kaya lang, Mama Mia, wala palang pinipiling oras ang tukso. Wala palang pinipiling oras ang init ng katawan. Isang tanghali, habang nasa trabaho pa si Clara dahil morning shift na siya nung mga panahon na yon, ay tinulungan ako ni Brian na mag-akyat ng aking mga labada sa taas. Sa loob ng kwarto, habang inaayos ko ang mga tuwalya, ay nabigla na lamang ako dahil bigla siyang tumahimik. Nag-uusap pa kami nung mga panahon na yon, pero bigla siyang tumahimik kaya lumingon ako sa kanya. Paglingon ko ay sakto naman na bigla niyang hinawakan ang bewang ko, Mama Mia. Nagulat ako. Handang-handa na ako noon na magalit sa kanyang ginawa. Pero Mama Mia, nung tinitigan ko siya para sigawan na sana, ay nabigla ako sa kanyang mga mata. Nakita ko sa kanyang mga mata na para bang may halo-halong emosyon.
may hinanakit, may paglalambing, at may pagnanasa. Hindi ako maaaring magkamali. Alam kong pagnanasa yon dahil pareho po kami ng nararamdaman, Mama Mia. Hindi ako maaaring magkamali. Tama, parehong may apoy ang aming mga mata. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umatras. Alam ko pong huhusgahan ninyo ako sa parting ito, Mama Mia. Ganon din kasi ako nung kabataan ko kapag napapabalita sa akin na yung kaibigan ko may kabit o yung asawa niya may kabit. Agad-agad din po akong nanghuhusga. Agad-agad din po akong nagsasabi ng mga masasamang salita, makate, higad at kung ano-ano pa. Pero Mama Mia, maniwala po kayo sa akin. Iba po kapag ikaw na ang nasa mismong sitwasyon. Iba po kapag ikaw na ang kailangang mamili kung ang tama ba ang gagawin mo o pagbibigyan mo ba ang init ng iyong katawan. At maniwala kayo sa akin. Napakahirap, halos imposible na iwasan kapag katawan na ang nagdikta. Oo, Mama Mia, hindi ako matras sa pagkakataon na yon. Ni hindi ko alam kung bakit hinayaan kong tuluyang lumapit sa akin si Brian. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng kaalaman ko na asawa siya ng anak ko, sa kabila ng kaalaman ko na mali itong nararamdaman naming dalawa, ay hinayaan ko pa rin siya na halikan ako sa labi. At sa unang beses, Mama Mia, sa unang beses, kahit pa matagal na akong biyuda, ay natikman ko ang halik ng kasalanan. Ang halik na yon sa una ay dampi lamang. Magaan. Pero habang hindi ko siya iniaalis, ay tila ba mas lalo itong lumalalim. Mas lalong dumidiin, mas lalong naging mapangahas. Nagising pa naman ako sa katotohanan kaya pilit ko po siyang itinulak. Nagpatianod naman siya sa pagtulak ko. Napalayo siya ng konti, mga isang dangkal mula sa akin. Pero nagkatitigang muli ang aming mga mata. Hanggang sa ako na mismo ang kusang humila sa kanya at idinikit ang mga labi ko sa mga labi niya. Mama Mia, hindi na kami nakapagpigil ni Brian sa init na aming nararamdaman. Ewan ko kung bakit nagawa iyon ni Brian. Ako naman ay matagal na rin talagang tigang. Matagal na po akong tuyo mula nung mamatay ang asawa ko. Sa ibabaw ng kama ng aking kwarto, dun namin pinagsaluhan ni Brian ang isang bagay na dapat ay hindi na naganap sa aming dalawa. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, Mama Mia, napakahirap pong pigilan ng tukso. Napakahirap pong suwayin ang init ng damdamin. Napaka-imposible pong huwag magpatangay sa apoy ng iyong katawan. Matapos mangyari sa amin iyon ni Brian ay pinilit ko po siyang iwasan. Hindi na po ako pumipirmi sa bahay. Umaalis ako at pumupunta-punta sa mga kaibigan ko. Kaya lang, Mama Mia, ang mga kaibigan ko ay meron rin pong mga sarili nilang buhay. Oo, may mga pagkakataon na sinasamahan nila ako. May mga pagkakataon na nag-e-enjoy kami. Kaya lang, kailangan na nilang umuwi. Kailangan na nilang pumunta sa kanilang pamilya dahil magluluto pa sila o meron silang travel sa kung saan mag-asawa. Naiiwan ako lagi na mag-isa.
Minsan mag-isa lang po talaga akong pumupunta sa sinihan. Mag-isa lang akong namamasyal. Kung ano-ano na lang ang ginagawa ko. Natuto na nga akong magbingo sa mga mall, Mama Mia. Para lang maiwasan ko si Brian. Tuwing gabi naman, kapag panggabi si Clara, ay dun ako mas lalong natatakot. Hindi kay Brian dahil wala naman pong pilitan na nangyayari. Natatakot ako sa sarili ko. Dahil alam ko, Mama Mia, na hindi ko kakayaning pigilan ang sarili ko. Alam ko na sa kalawang pagkakataon ay madadarang ulit ako sa nagiinit naming mga damdamin ni Brian. Si Brian din naman ay napapansin ko na parang umiiwas din naman siya. Hanggang sa lumipas ang 3 pang linggo ay naging maayos ulit kami na para bang walang nangyari sa amin. Akala ko noon ay ayos na yon, Mama Mia. Akala ko ay wala ng problema pa. Hanggang sa isang araw, tumawag ang anak kong si Clara. Hindi raw siya makakauwi dahil may kailangan silang i-overtime. Sa company's quarters na lang daw siya matutulog, Mama Mia. Nagpahatid na lang siya ng damit kay Brian. Plano ko noon na umalis. Plano ko noon na wag munang matulog sa bahay. Kahit gumastos ako, basta lumayo lang ako sa kanya. Naligo ako, Mama Mia. Naghanda ako ng mga gamit na dadalhin ko. Pero habang nasa banyo ako, ang buong akala ko ay umalis na si Brian para maghatid ng damit ng asawa niyang si Clara. Hindi ko alam na nandun pa pala siya sa bahay. Bigla na lang po siyang pumasok sa loob ng banyo habang ako ay naliligo. Hubot-hubad pa naman ako kung maligo, Mama Mia. Hindi ko alam kung hindi ko ba talaga na-lock yung pintuan. Wala na akong masyadong alaala sa araw na yon tungkol sa pintuan. Ang ala-alang natitira sa araw na yon, Mama Mia, ay ang pagpasok ni Brian at pagsama niya sa akin sa ilalim ng shower. Wala na rin siyang kahit na anong damit at niyakap niya ako. Sa pangalawang pagkakataon, nagpadarang kami sa apoy na aming nararamdaman. Kahit nasa ilalim kami ng tubig, Mama Mia, kahit nasa ilalim kami ng malamig na agos ng tubig, ay hindi po yun sapat para maapula ang apoy na tumutupok sa aming mga katawan. Nung yakapin niya ako ay nagulat ako at napasigaw. Pero bigla niya akong hinarap sa kanya at hinalikan. Hindi na rin po ako nakapagpigil. Sa ilalim ng shower, nangyari ang ikalawang pagniniig naming dalawa ni Brian. At aaminin ko sa inyo, Mama Mia. Aaminin kong lubusan ko pong na-enjoy yon. Sabay na kaming nag-shower pagkatapos. Sabay na kaming nagbihis, nagbibiruan, nagkukulitan, nagtatawanan at naghahalikan. Bago pa siya umalis para ihatid ang damit na hinihingi ni Clara, ay umisa pa kaming dalawa. Sa kwarto naman nilang mag-asawa. Mama Mia, oo. Nagpalamon na ako ng tuluyan at nadarang na ako sa naglalagablab naming pagnanasa sa isa't isa. At ang araw na yun ang naging simula ng isang lihim. Isang kasunduan na hindi namin kailanman binitawan sa mga salita. Oo, hindi namin pinag-usapan kung ano ba talaga kaming dalawa ni Brian. Basta nag-e-enjoy kami sa presensya ng isa't isa. Sa tuwing wala si Clara, kami ni Brian ang naiiwan sa bahay. At kapag kaming dalawa lang sa bahay, Mama Mia,
Sa mga panahong yun, ay naging bihag kami ng tukso. Sa mga panahong yun, ay pinapawi namin ang uhaw sa makamundong pagnanasa. Kapag kaming dalawa lang ni Brian, ay halos wala na kaming nagagawang trabaho sa bahay. Dahil lagi na lang magkahinang ang aming mga labi. Lagi na lang magkadugtong ang aming mga katawan. Alam ko naman, Mama Mia, hindi naman ito pagmamahal kundi ito ay pagkauhaw. Ito ay pagkakakulong at pagkakalulong sa pagnanasa ng katawan sa isa't isa. Mama Mia, alam ko na kaya lumalapit sa akin si Brian ay dahil madalas hindi na siya napagbibigyan ng aking anak. Alam ko, mali, huhusgahan ninyo kung bakit ako ang pumapawi sa init ni Brian na hindi ko naman yun trabaho. Pero habang pinapapawi niya ang init sa kanyang katawan sa pamamagitan ng katawan ko, ay may kung ano ring napapawi sa kaibuturan ng aking pagkatao. May mga gabi na ako mismo ang lumalapit sa kanya. Ako mismo ang kumakatok sa kwarto nila ng anak ko. May mga gabi na inaatake niya ako sa banyo kapag naliligo ako. Minsan kapag siya yung pumapasok doon, kahit pa nga nasa kwarto si Clara at natutulog, ay sinusundan ko siya. Para bang, Mama Mia, habang parami ng parami ang pagkakataon na may nangyayari sa amin ni Brian, ay tila painit ng painit rin ang katawan namin sa isa't isa. Noong mga unang panahon ay napapawi pa ang uhaw namin sa makamundong pagnanasa. Pero habang tumatagal, parang mas lalo po kaming gumagrabe. Parang mas lalo po naming ginugusto na mapag-isa. Mama Mia, don't get me wrong. Mahal ko po ang anak ko. Mahal ko ang mga anak ko higit pa sa sarili ko. Pero hindi ko kayang pigilan ang umaapoy kong katawan. Maniwala man kayo sa hindi, sa bawat pagkakataon na natatapos ang pagniniig namin ni Brian, ay para bang lumalalim ang sugat sa konsensya ko. Kapag mag-isa lang ako sa kwarto, kapag hindi mainit ang katawan ko, ay nakukonsensya ako sa mga ginawa ko. Napapaiyak na lang ako kapag naiisip ko ang pagtatraidor na ginagawa ko sa anak ko. Pero pagkalipas ng ilang araw, eto na naman, mag-iinit na naman ang katawan ko. O kung hindi man ako ang mag-iinit, kapag lumalapit sa akin si Brian, ay tila ba sinisindihan din niya ang aking katawan sa sobrang init. Mama Mia, sinabi ko noon sa sarili ko na susubukan kong pigilan, susubukan kong tapusin, pero napakahirap naman yung gawin. Hindi po talaga natapos-tapos yon. Dahil isang hawak lang ni Brian sa akin, isang halik lang niya sa labi ko, isang halik lang niya sa leeg ko ay nadadala na naman ulit ako. Isang araw, Mama Mia, habang nagliligpit ako ng mga gamit sa sala, ay nakita ko ang isang notebook ni Clara. Hindi naman po ako yung tipo ng nanay na tinitignan ng mga personal na gamit ng kanyang mga anak. Kahit pa dati kapag nakikita ko ang diary ng anak ko, ay nililigpit ko lang yun, binabalik ko sa kwarto niya at hindi ko kailanman binabasa. Pero ewan ko ba, siguro dahil na rin nakokonsensya ako, gusto kong malaman ang saloobin ng anak ko, binuklat ko ang notebook na yon, Mama Mia. At nakita ko nga doon nga
nilalagay ni Clara ang mga saloobin niya. Dati pa kasi, mula elementarya ay mahilig na talagang mag-diary itong si Clara. Hindi ko naman alam na tinuloy pala niya yon kahit na may asawa na siya. Binuklat-buklat ko yon hanggang sa napunta ako sa pinakagitnang pahina. Ang mga katabing pahina noon ay wala pong kahit na anong laman. Nakita ko doon ang mga karanasan niya sa trabaho at kung ano-ano pa. Pero nung nasa kalagitnaang pahina na ako, Mama Mia, ay may nabasa ako doon na lubos ko pong ikinagulat. Minsan, nararamdaman kong parang may namamagitan kina Mama at Brian. Ayoko mag-isip ng masama, pero parang may mga titig silang hindi ko maiintindihan. Sabi niya doon sa sulat, at kasunod noon ay 3 tuldok. Matapos kong mabasa yon ay tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Lumuha ako habang hawak ang pahinang yon. Punong-puno ng guilt ang puso ko. Hindi ko na alam kung ang pag-ibig bang dahilan ng kasalanan ko o ang labis na kahinaan ko bilang babae. Nung una kasi, Mama Mia, lagi ko talagang kinukumbinsi ang sarili ko na hindi pag-ibig ang namamagitan sa aming dalawa ng manugang ko, kundi pagnanasa, tukso, at init ng katawan lamang. Pero hindi ko po may pagkakailang hinahanap-hanap ko si Brian. Hindi lamang ang kaniyang mga haplos, ang kaniyang mga halik, kundi pati rin ang pakikinig niya sa mga kwento ko, pati rin ang mga tawanan naming dalawa. Kaya naguguluhan na ako nung mga panahon na yon. Tunay ba talagang wala akong pagmamahal kay Brian? O sinasabi ko lang yun sa sarili ko para hindi ako tuluyang makonsensya? Minsan isang gabi, Mama Mia, habang naghahain ako ng hapunan, ay hindi ko na malayang nasa likod ko na pala si Clara. Hawak-hawak niya noon ang cellphone niya. Nung lumingon ako sa kanya, ay gulat na gulat ako sa ekspresyon ng anak ko. Matanda na ako, Mama Mia, kaya basang-basa ko na ang bawat ekspresyon ng bawat mukha. Ang mukha niya ay may galit, may panunumbat, at may sakit. Pagkatapos nun ay binuksan niya ang cellphone niya at iniharap niya sa akin. May nag-play doon na isang video, Mama Mia. Video naming dalawa ni Brian habang magkayakap sa sala. Magkayakap na hinahaplos-haplos ang likuran ng isa't isa. Ilang sandali pa ay tumigil kami sa pagyakap at humarap sa isa't isa at naghalikan kaming dalawa. Doon na ako umiyak. Anak, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ko kay Clara. Hindi ako tanga, Ma. Ang sabi niya. Nanginginig ang mga boses. Nanlilisik at namumugto ang mga mata. Gaano niyo nakatagal itong ginagawa, ha? Gaano niyo nakatagal akong niloloko at pinagmumukhang tanga? Hindi ako makasagot sa mga tinanong niya sa akin, Mama Mia. Sasabihin ko bang ilang buwan na kaming may ganoong kasunduan ng asawa niya? Tahimik lamang ako. Tinapon niya ang cellphone niya, Mama Mia. Yumuko siya
Hinilamos niya ang kaniyang mga kamay sa kaniyang mukha. Sinabunutan niya ang sarili niya. Lumapit siya sa akin. Yuyuko ulit, napilit bang inaabot ang kaniyang katinuan? Napilit bang kinakalma ang kaniyang sarili? Ma, kayo ang ina ko. Nanay ko kayo. Siya ang asawa ko. Bakit? Mapayag naman akong maghanap ka ng lalaki pero bakit asawa ko? Nabingi ako noon sa sigaw niya, Mama Mia. Hindi ko na naisip na maririnig yon ng mga kapitbahay namin. Hindi ko rin alam kung talagang sa sigaw niya ako nabingi o sa sobrang dagundong ng puso ko. Lumapit si Brian sa amin. Pero sinampal siya ng anak ko. Tinapunan siya ng kanin at saka baso. Lumayas ka ditong hayop ka! Layas! Sigaw ni Clara at galit na galit siya. Pinilit ni Brian na mag-explain kay Clara pero hindi na nakinig ang anak ko kung ano-ano ang pinagtatatapon niya sa kanyang asawa. Pati nga ulam na niluto ko ay naubos sa pagtapon niya kay Brian. Tumalikod si Brian, umalis at lumabas ng bahay. Ako naman, Mama Mia, pilit kong niyayakap ang anak ko pero tinutulak niya ako. Nakakadiri kayo, Ma. Nakakadiri kayo. Sana pinabayaan niyo na lang ako nung bata pa ako, hindi yung ganito. Mas masakit to. Pagkatapos nun ay tinalikuran niya ako at pumasok siya sa kwarto niya. Nagdesisyon ako noon, Mama Mia, nabigyan muna ng oras ang anak ko. Nagligpit ako ng lahat ng mga basag na gamit namin. Tsaka ako pumasok din sa kwarto ko. Nandun lang ako nakaupo, umiiyak, nagdarasal na humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa nagawa kong pagkakamali sa sarili kong anak. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa sobrang pag-iyak ko. Nung nagising ako kinabukasan ay bumangon ako at nagsaing. Kinatok ko ang anak ko pero walang sumasagot. Pagpihit ko ng doorknob, pagbukas ng pintuan, Mama Mia, ay wala akong nadatnan. Binuksan ko ang cabinet nila. Wala na ang mga gamit ni Clara. Gamit na lang ni Brian ang naiwan doon. Mama Mia, umalis si Clara ng gabing yon. Bitbit ang galit, luha at pagkasira ng kanyang tiwala sa mga taong minamahal niya. At mula sa gabing yon ay hindi na siya bumalik pa. Wala na akong matawagan na numero ni Clara, Mama Mia, dahil hindi po siya nagdala ng cellphone. Nakita ko ang basag niyang cellphone sa mesa. Nandun pa rin ang SIM card niya. Ilang araw po akong nag-antay kay Clara dahil gusto ko pong humingi ng tawad sa anak ko pero hindi siya nagbalik. Nahihiya din ako noon na puntahan siya sa opisina nila. Nahihiya ako dahil baka sisigawan ako ng anak ko doon. Baka mapahiya siya sa mga katrabaho niya. Kaya hindi ako naglakas loob na pumunta sa kanyang pinagtatrabahuan. Lumipas ang mga linggo. Wala pa ring Clara na nagpapakita sa akin. Si Brian naman, Mama Mia, mula nung pinaalis siya ni Clara nung gabing yon ay hindi ko na rin siya muling nakita pa. Iniwanan niya si Clara. Iniwanan rin niya ako sa ere nang hindi man lang siya nagpapaliwanag sa anak ko. At nang hindi man lang siya nagsasabi sa akin kung ano nang mangyayari sa lahat ng ito. Ako, Mama Mia, naiwan akong mag-isa. Sa bahay naming mag-asawa, sa bahay na naging saksi ng pagkasira ng isang pamilya.
Sa bawat sulok ng bahay na ito, nandito ang alaala ng kasalanan ko. Sa bawat sulok ng bahay na ito, ay ginawan namin ng kalaswaan ni Brian. Lumipas ang 3 taon. Hanggang sa naging 5 taon, Mama Mia. Nabalitaan ko na lang na si Clara ay nasa Davao na pala. Doon na nakatira at may sarili na ring negosyo. Pinsan niya ang nagsabi sa akin, anak ng kapatid ng asawa ko. Siya ang nagsabi sa akin na si Clara raw ay nasa Davao na. Meron na raw itong mga anak at meron na rin daw itong kinakasama. Hindi na raw si Brian ang asawa nito. Ewan ko nga dun, auntie. Bakit kaya sila naghiwalay ni Brian? Ilang beses ko nang tinanong yung pinsan ko na yun, ayaw namang magsabi. Ikaw ba, auntie, may alam ka ba? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yon ng pamangkin ng asawa ko. Umiti lang ako, Mama Mia, at sinabing hayaan na lang sila dahil problemang mag-asawa yon. Mama Mia, hindi pa rin ako kinakausap ni Clara hanggang ngayon. Binigay sa akin ng pamangkin ng asawa ko ang numero ni Clara sa Davao. Sinubukan ko po yung tawagan, pero every time na nagre-ring ay natatakot ako at pinapatay ko. Hanggang sa isang gabi, nagkaroon ako ng lakas ng loob na tawagan ulit ang numerong yon. Hello? Sagot ni Clara. Hindi ko po number ang ginamit kong pantawag. Bumili po ako ng ibang SIM card, Mama Mia. Clara, anak, kamusta ka na? Walang sumagot sa kabilang linya. Tahimik. Wala na yung sigaw. Hanggang sa pinatay niya yung tawag. At nung sinubukan kong tawagan ulit ay hindi ko na makontak. Sadyang ayaw pa talaga niyang pakontak sa akin, Mama Mia. Sadyang ayaw pa talaga niya na magkausap kaming dalawa. Tuwing gabi, lumuluhod ako sa harap ng altar. Hindi upang balikan ang tamis ng aming kasalanan ni Brian, kundi upang humingi ng kapatawaran sa Diyos. Mama Mia, paulit-ulit ko pong itinatanong sa sarili ko at sa Panginoon. Diyos ko, ako po ba'y karapat-dapat pa sa iyong kapatawaran at sa kapatawaran ng aking anak? Ang sagot ay hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa pagpapatawad ng Panginoon at ng anak ko. Pero sa bawat patak ng luha ko, alam kong tinatanggap ko ang kabayaran ng mga naging pagkakamali ko. Hindi lahat ng ina ay huwaran at ilaw ng tahanan. Minsan, tayo'y tao rin na nagkakasala ng matindi at tayo rin minsan ang nagiging dahilan para masira ang pamilyang pilit nating binubuo. At sa kwento kong ito, Mama Mia, ako po ang ebidensyang buhay na kahit ang pinakabanal na papel ay maaaring madungisan ng tukso. Ngayon, Mama Mia, ako ay matanda na. Hindi pa rin ako kinakausap ng anak ko. Si Marco naman ay umuuwi pa rin kada 2 o 3 taon. Pero mula nung nakapag-asawa siya sa ibang bansa, ay dun na siya pumipirmi. Mama Mia, hindi ko alam kung sinabi na ba ni Clara kay Marco ang tungkol sa nangyari sa aming dalawa at sa amin ng asawa niyang si Brian. Wala kasing itinatanong sa akin na kahit na ano si Marco. Hindi siya nagtanong sa akin kung anong nangyari at bakit umalis sina Clara at Brian. Pakiramdam ko ay alam ng anak ko ang mga nangyari. Ang hindi ko lang alam ay kung ano na ang tingin niya sa akin bilang kaniyang ina. Ngayon, Mama Mia, ako po ay matanda na
Ang kwentong ito, alam ko, babaunin ko hanggang sa huling hininga ko, hanggang sa huling bahagi ng buhay ko. Hindi ko po ito isinulat at ibinahagi sa inyo upang ipagmalaki ang pagkakasala ko. Isinulat ko po ito, Mama Mia, upang paalalahanan ng sino man na napakagaling ng tukso. Napakahirap niyang labanan at napakahirap niyang iwasan. Minsan, kahit alam pa natin kung ano ang tama, nadadarang pa rin tayo lalo na't init ng katawan na ang nagdidikta sa ating mga isipan. At sana maunawaan nyo na ang tukso ay dumarating sa oras na hindi natin kailanman inaasahan. At kapalit ng tuksong yun, kapalit ng mga maiinit at masasarap na sandali, kadalasan ay hindi lang isang luha, kundi isang buhay na hindi na kailanman maibabalik pa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat dahil dito sa inyong programa ay nagkakaroon po ako ng libangan sa araw-araw. Wala na kasi akong ibang mapaglilibangan, Mama Mia. Mula din kasi nung nangyari yun sa amin ng anak ko, ay hindi na rin ako nagpapakita sa mga kaibigan ko. Sa malabis na hiya, marahil, parang wala na rin akong ganang makipag-usap sa kahit na kanino, Mama Mia. Ikaw na lang talaga ang natatanging dahilan kung bakit ako nagkakaroon pa ng aliw at kasiyahan sa buong maghapon. Maraming salamat po sa pagbabasa ninyo nitong aking sulat. Inang lubos na nagsisisi, Luisa. Napakalaki ng pagkakasala mo, Ma'am Luisa, sa iyong anak na si Clara. 'Di ba? Well, dun sa sinabi niya sa unang bahagi ng kaniyang sulat na pati siya dati, madali ring manghusga kapag may mga nababalitaan siya na ganitong bagay, mga nangangaliwa, mga natutukso. Madali siyang manghusga, madali siyang magbigay ng kaniyang kuro-kuro, madali siyang magbigay ng kaniyang opinyon. Pero nung siya na mismo ang nakaranas, doon niya naisip na hindi pala talaga madali ang mapabihag ng tukso. Ako rin naman, natakot ako nung mabasa ko ito dahil 'di ba tayo, minsan nakakahusga tayo ng ating kapwa, kung minsan nakakasabi tayo ng mga bagay na 'di ba alam natin na 'yun ang totoo, alam natin na 'yun ang tamang gawin. Pero nakakatakot din na kahit si Ma'am Luisa, isang babaeng alam nating pinag-mature na talaga ng sobra ng pagkakataon ng panahon at ng mga pagsubok, nagkasala pa ng ganito katindi sa tao pa na pinakamamahal niya, sa tao pa na naging dahilan kung bakit siya nagsakripisyo in the first place. Kasi nagsakripisyo siya Hindi siya nag-asawa ulit para sa kanyang mga anak, 'di ba? Pero nagawan pa rin niya ng gano'n ang anak niya. So, talagang napakatindi siguro talaga ng tukso. Nakakatakot siya. Para bang, wag ka na lang kayang lumabas ng bahay mo. Siya nga, hindi lumabas, 'di ba? Sa mismong bahay niya pumasok yung tukso. Ay nako. Anyways, Ma'am Luisa, ang hangad namin ay magkaayos pa kayong dalawa ni Clara. Hindi namin alam kung kailan, pero sana pagdarasal namin na magkaayos kayong mag-ina. Sabi mo nga naman na sinabi ng pinsan niya na hindi na magkasama si Brian at si Clara, may ibang pamilya na ngayon si Clara. Sana lumambot ang puso niya para sa'yo. Yun ang ay dasal lang talaga nating lahat. Kahit na alam naman natin na hindi natin masisisi si Clara sa naging reaksyon niya na kinut off ka talaga niya sa kanyang buhay dahil hindi naman talaga madali ang kanyang mga pinagdaanan. Yun ang dasal namin. At maswerte ka pa rin dahil sabi mo nga, si Marco hindi nagtatanong, marahil may alam yan. Marahil
sinabihan na niyan ng kapatid niya o may narinig na yan na kung ano man. Pero I think na-confirm niya yung narinig niya kasi hindi siya nagtatanong sa'yo. Pero maswerte ka pa rin dahil kahit na ganun, binibisita ka pa rin ng anak mong si Marco, hindi ka pa rin niya itinakwil bilang kaniyang ina. Maswerte ka pa rin sa bagay na yon. At siguro, wag ka lang tumigil sa paghingi ng tawad sa Panginoon, sa paghingi ng tawad sa anak mo kung may pagkakataon. Yun ang importante, yung pagsisihan, pagdusahan natin ang ating kasalanan dahil sabi nga, 'di ba, hindi naman porket pinatawad ka na o tapos na ang mga nangyari, ayos na ang lahat, hindi 'yon. Lahat ng bagay may consequence. Kung gumawa ka ng masama, kahit na napatawad ka pa ng taong naging biktima ng kasamaan mo, pagbabayaran mo pa rin ng consequence. Hindi dahil, example, may kinitilan ka ng life, 'di ba? May inunalive ka na tao. Tapos yung tao na yon, wala nang buhay. Syempre, yung pamilya niya, pinatawad ka, pero that doesn't acquit you para makulong ka. Hindi ibig sabihin na pinatawad ka na, wala nang consequence yung mga nagawa mong kasalanan. Meron pa rin. So, sana nga lumambot ang puso ng anak mong si Clara para sa iyo, Ma'am Luisa. Maraming salamat, Ma'am Luisa, sa pagbabahagi mo ng iyong nakakakaba naman talagang kwento dito sa ating programa. Nakakakaba talaga ang kwentong to. As in, nakaka-question ng ano ba? Naku, ako, minsan, nang-judge ako, paano kaya kung mangyari sa akin yun? May mga ganon. Pero anyways, thank you so much, Ma'am Luisa, for sharing your very controversial kwento and salamat po sa tiwala. Syempre, kung ikaw na nakikinig ngayon, paki-follow na rin, o paki-like and paki-share na rin ang video na ito, please. And syempre, huwag niyong kalimutan na mag-share din ng sarili ninyong kwento kung may mga karanasan man kayo sa buhay na alam niyong meron pong makukuhang inspirasyon at leksyon ang ating mga tagapakinig. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. At syempre, please do subscribe to our channel kung hindi ka pa po subscriber dito sa channel natin. Please naman, mag-subscribe ka na. Maawa ka na sa akin. 'Di ba? Subscribe po dahil ang atin pong goal, sana nga umabot, ay 100,000 subscribers by the end of this year. Diba? Grabe tayo talaga dito sa ating mga pa-subscriber na yan. And syempre, bago tayo umalis, nais ko munang mag-hi and hello sa ating mga suki na laging nakikinig sa atin. Hi ako kay Glenda from Alberta, Canada. Maraming salamat. Hi din ako kay Rimzel Balawig. Thank you very much. Roslyn Caraballo, maraming thank you sa'yo. Lina Ladeza, Ella Bakuli, maraming salamat. Hi din ako kay Bian Ramos, kay Jaime Rodriguez, kay Elizabeth Lagunday, maraming salamat. Rose Eunice, hi din ako kay Maureen Tugab, maraming salamat. Kay Evangeline Jaime Zaida Vidal, thank you very much. Kay Malz Kako, ayon, na ating supporter since 2021 raw, maraming salamat. Josephina, ang ambisyosang singer, maraming salamat sa iyo. Ma'am Judith McGovern, Michelle Ventura, Lynn Javier, maraming salamat. Blenda Cruz, Liza Chen, meron pa po dito, sandali sandali, ganun. Meron kasing mga nag-ano sa atin mga nag-comment Hi ako kay Maria Ruena Alfaro, maraming salamat. You for Kids, thank you very much. Eric Gomez, Shintaro, maraming thank you. Manilyn Mandawe, ayon, natatakot siya yung 274 pa na episode yung kanyang pinapakinggan dahil mukhang horror ata yun. May pagka-horror yun. Hi kay Kylie Isabel Reyes, Kylie Isabel Reyes, maraming salamat. Annalyn Kobe, and sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much for supporting always dito sa channel natin. Huwag na natin itong patagalin at tapusin na natin ito dahil alam kong meron pa kayong ibang gagawin sa mga buhay ninyo. Kaya, babush, mag-ingat kayo.
I love you all so much. Sa mga hindi nagsiskip ng ads, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all. Mag-ingat po and bye-bye. See you next time.